Ipinasisilip na ng pamahalaan ang umano'y malakartel na presyohan o kung umiiral ba ang kompetisyon sa pagpapataw ng presyo ng mga kumpanya ng langis. Inaaral na rin ang mga dapat kasuhan sa mahigit 1,000 sumbong ng hoarding na natanggap ng Energy Department. Narito ang report. Para matiyak na maiiwasan ang pananamantala sa presyo ng produktong petrolyo at pag-aray ng publiko, nakipag-ugnayan na ang Department of Energy sa Philippine Competition Commission para bantayan ang umano'y cartelization sa supply ng langis. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, bukod sa mahigpit na pagbabantay sa profiteering at hoarding ng produktong petrolyo, iimbestigahan na rin ang posible umanong cartelization o sabwatan ng mga kumpanya ng langis pagdating sa presyohan ng langis. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung ang oil price hike. That is a behavior or behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. We have sent a letter to check based on whatever is happening today, ano. Pero ito po still under investigation kung meron or wala, no. At kung meron man anong activities po. This is for them to determine. Ayon pa sa kalihim, dapat anyang pag-aralan ng sistema at baguhin kung kinakailangan, lalo na ang lingguhang price adjustment sa presyo ng langis. Parang nagsasabay-sabay lahat, not only on when they increase but also how much to increase. So I think it's time to revisit also, and I think we welcome any review of the system para po ma-improve. Handa naman ang DOE na makipagtulungan sa gagawing investigasyon. Sa ngayon, humigit kumulang nasa 1,000 reports na rin ng hoarding ang natanggap ng DOE sa pamamagitan ng eGov app. Inihahanda na nila ang kaso. Sinong pa-filean ng kaso, ginagawa pa po ng legal namin together with the lawyers of the other together with the LGUs and PNP kasi ginagather yung evidence. Dahil nagkaroon ng ceasefire sa Middle East, maganda ang naging trend nitong 4 na araw ayon sa DOE. Pero sabi ng ahensya, kailangan mo nang hintayin ang market closing ngayong gabi dahil dito magbabase kung posible ang rollback sa susunod na linggo. I don't want to be speculative, baka kasi iba yung presyo na lumabas sa computation, but we're hoping po for and praying for a rollback. Sinabi naman ng DOE na nananatiling bukas ang Pilipinas sa joint exploration kasama ang China, pero nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa iba pang mga bansa para sa paghahanap ng panibagong mapagkukunan ng enerhiya. Samantala, inireport din ng DOE ang positibong epekto ng direktiba ng Pangulo kaugnay ng energy conservation sa mga tanggapan ng gobyerno. Alam ko is more than 80% are compliant with the directive of the President on energy efficiency. So I think it's more than 10% ang masisave. More than 20, I would say even, no? Kasi lahat po na agencies, including PCO, have been compliant with the requirements on their lighting, on their aircon, and also on the conservation on the fuel. Iminumungkahi ng Energy Department ang lingguhang pagsasagawa ng Earth Hour para makatipid sa konsumo ng kuryente. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.